Ferdinand Marcos Jr., henyo ng pagtataksil. Napabansagan po na ang perception ng mga Pilipino na si Ferdinand Marcos Jr. ay magaling at master sa pagsisinungaling at pagtataksil. Ang naka-latest po ay sinabi ni Saldico na hindi siya ang mastermind. Ang sumunod, pabalik po tayo ang ating enumeration. Si Martin Romualdez ay kanyang pinag-resign pagkatapos na suportado siya sa lahat ng kanyang mga ginagawa ng past 3-year time. Ang pinaka grabe sa lahat ay ang kay Senator Marcoleta. Binigyan niya ng USB si Senator Marcoleta para daw suportahan ang pag-i-investigate ng flood control. Because as you know, nang manalo si Marcoleta ay nakita ni Marcoleta ang problema ng kanyang bayan when he went back to Tarlac at ang mga flood control. Marcos knew that he cannot stop Marcoleta. Alam niyang if meron siyang tinik sa lalamunan at hindi niya pwedeng mamanipulate ito, ay si Marcoleta. Nang a week before he started his investigation, Marcoleta was given a USB na kuno nandoon ang lahat ng information. But when you saw it, sa first session pa lang ni Marcoleta, binastos si Marcoleta ni Ping Lacson dahil inagawan siya ng eksena. Doon, inilatag ni Lacson, kunyari yung investigation na niya sa mga DPWH employees na yan. They thought they could deceive again the Filipinos for the first-hand information in respect doon sa milyon na mga ginagastos ng mga ito sa casino. But then the Filipinos knew, even if ano ang gawin na i-divert ang atensyon ng mga Pilipino, ay alam nila na meron talagang mas malaking isda na hindi pinapangalanan. After that, a week, tingnan mo ang pinakagrabing twist doon, because Chess Escudero was allegedly called if he can stop the proceedings sa Blue Ribbon Committee kay Marcoleta. Meron akong upload nito na hindi ipagkakanulo ni Chess Escudero si Marcoleta. Kaya noong September 8, nabulaga si Marcoleta na pinalitan na si Chess Escudero at si Marcoleta sa Blue Ribbon Committee ng 5:15 in the afternoon, mabilisan dahil pinalitan nga ang Senate President. This is how saludo talaga din ako, in fairness kay Marcos, pagiging magaling niya. He is a master deceptor. Magaling talaga siya sa scheme ng betrayal. Balik further tayo sa mga taong ipinagkanulo ni Marcos after these people were used for his agenda. Ang sumunod nun, after back
track tayo ay si General Torre na ginamit nila 2 times doon kay President Duterte noong March 11, 2025 na dinala sa Hague sa pilitan. And of course, yung kay Kibuloy because kailangan nilang tanggalin muna si Kibuloy na supporter ni President Duterte in order to comply with the grand scheme. And sumunod doon, of course, ang ating former president. Backtrack tayo. Former President Duterte was sent to The Hague at akala nila mag-aaklas ang mga Pilipino to warrant a martial law. Nagkamali sila. So, sa February, inimpeach nila si BP Sara at hindi rin nanalo ang kasamaan. Backtrack tayo further ng May 2024 na si Mig Zubiri ay also influencing the Duterte bloc ay tinanggal. Na-shock din si Mig Zubiri na kaya yan ang reason si Mig Zubiri ay nanggagalaiti because he felt betrayed by the Duterte bloc na iniwanan lang siya dahil din sa kaniyang movement doon sa People's Initiative na hindi nila pinayagan, gumawa sila ng resolution sa Senate na hindi nila pinayagan yung People's Initiative na yan. Backtrack tayo sa paggagawa ng People's Initiative ng February 2024 na nagalit si First Lady Cuno dahil nga tumatawa si VP Sara doon sa Cebu sa maisog na rally in order to voice out ng ating mamamayan na sana wag ipatuloy yung People's Initiative na yan. In that 3-year time, malaki na po ang mga nangyayari sa ating kabadgetan because by 2023, na-find out na ni Sara Duterte na yung kanyang budget sa infrastructure, sa DepEd, na 5 billion ay kukunin ni Romualdez at ni Saldico, pero hindi siya pumayag kasi nga siya ang accountable na official doon. What they did is ininsertan nila ng another 10 billion. Kaya doon nag-umpisa na ang hidwaan ng Duterte. Of course, we can surmise na ang VP Sara Duterte nagsumbong sa tatay niya. Kaya magaling talaga. If I were you, Senator Marcoleta, because until now, believe it or not, ewan ko kung nakikita yan ng ating presidente na si Marcoleta, hindi talaga yan mai-stop. At by now, nakakatakot na si Marcoleta at saka si Escudero. These people, may alam yan, pero by their principles, lalo na si Marcoleta, dahil Iglesia ni Cristo yan, they would abide by
the will of the president kung talagang hindi pa masyadong hayag ang nangyayaring hindi natural at hindi labag sa Diyos. Ewan ko, because he is smart enough. So, by this unfolding, sisiguraduhin natin si Saldi Pipiyuk yan. Ibabalik nila si Tori ngayon as war dog. But, believe it or not, mga kapatid ko, manalangin tayo dahil ang Diyos ay hindi po pwedeng imak. Parang itong mga taong ito hindi na marunong kumilala sa Diyos. Masyasyak tayo dahil even Senator Amy is posturing na siya ay laban doon sa mga ginagawa ng ating leadership, ng ating pamumuno, ng kanyang kapatid. So, ICC cooperation, kung i-redeem ni Marcos na pagbigyan niya ng tuon ang legacy niya, sana he would have a diplomatic engagement with the ICC dahil siya rin naman ang nagpapunta doon kahit walang red notice. So, by historical controversies, even po ang deception ng kaniyang educational achievement or degree, ito rin po ay sinasabi na wala talaga siyang educational college degree si Marcos. But, balik tayo doon sa 3 points na gusto ko talagang balik-balikan ito nang sinabi niya na yung mga flood control andyan lang yan. Because people were already concerned about ano ba ang nangyari sa flood control at bakit binabaha. This was in 2024 na dapat binalikan niya yon. But then he was a standing ground. Second statement that he did after that was that he was insisting na yung global warming ay hindi na natin makokontrol at tayo dapat ang mag-adjust ng mga flood control na yan. Kailan lang ba siya talaga nag-stand na pinuntahan niya yon? 'Di ba? After the SONA, because he knew Marcoleta will not be persuaded or hindi talaga titigil ang isang Marcoleta para ma-unearth ang makakatiwalian na yan. Had he been listening to his people as early as 2023, dahil pinuntahan na niya ni VP Sara, pinuntahan na nila ni Senator Amy in respect to the budget insertion and the way that the budget was spent by Saldico and Romualdez, and yet he did not move. Kaya sa batas po, ang tawag dyan ay collusion or nagkukuntsabahan. So, kahit wala pang ebidensya, alam na ng mga taong marunong mag-analyze kung sino talaga ang mastermind. But at the end of the day, one person will still one day stand ground and make a stand. At makikita po natin yan the way na hindi natin inaasahan ang isang Orle Gutesa. Ang aking topic for this upload
Is Marcos Jr. a master deceptor? Salamat sa pakikinig, mga kapatid.